Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkilala at paggamit ng mga sight words. Payak na pangungusap, pangungusap na paturol, at patanong. Tayo ay magbasa. Ako, ikaw, siya, sila, dito, doon, wala, mayroon. Ang ating mga binasa ay mga halimbawa ng salitang palagi nating ginagamit araw-araw. Madalas gamitin ang mga sight words sa pagbuo ng mga pangungusap. Payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay may simuno, kung sino, at panaguri, ano ang ginawa o katangian. Nagsisimula ang mga pangungusap sa malaking letra at nagtatapos sa wastong bantas. Halimbawa, si Ana ay sumasayaw. Si Ana ang simuno, ay sumasayaw ang panaguri. Tumakbo ang bata. Ang bata ang ating simuno at tumakbo ang ating panaguri. Paturol o pasalaysay na pangungusap. Ito ay mga pangungusap na naglalahad o nagsasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, si Ana ay nagbabasa. Masaya ang batang naglalaro. Mahilig akong magbasa. Pangungusap na patanong. Ito ay mga pangungusap na ginagamit upang magtanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, saan ka pupunta? Ano ang pangalan mo? Kailan ang kaarawan mo? Ang payak na pangungusap ay maaaring paturol o patanong. Gumagamit tayo ng malaking letra sa simula ng pangungusap at tamang bantas sa dulo. Gawin natin. Tukuyin kung paturol o patanong ang mga sumusunod na pangungusap. Gawin natin. Ayusin ang mga salita upang mabuo ang tamang pangungusap. Lagyan ng tamang bantas sa dulo. Ikalawang araw, conversational language. Magagalang na pananalita. Pagpapakilala sa sarili. Paano ka bumabati sa kanila? Sa ating pagbati, mahalagang naipapakita natin ang paggalang at respeto sa isa't isa. Mga pagbati. Magandang umaga. Magandang araw. Kumusta ka? Paalam. Ekspresyon ng paggalang. Po at opo. Pakiusap.
Salamat po. Mawalang galang na po. Pagpapakilala sa sarili. Mahalaga ang pagbati bilang pagpapakita ng paggalang. Gumamit ng po at opo sa nakatatanda. Ang pagpapakilala sa sarili ay bahagi ng pakikipag-usap sa komunidad. Piliin ang tamang pagbati o ekspresyon. Para sa guro sa umaga. Para humingi ng tulong. Para magpakilala. Para magtanong. Para magpaalam. Ikatlong araw, pagkilala at paggamit ng mga sight words, payak na pangungusap at pangungusap na pakiusap, pautos at padamdam. Tayo ay magbasa. Ako, ikaw, siya, tayo, sila, ang, sa, ng, pakiusap o pautos na pangungusap. Ito ay mga pangungusap na ginagamit natin kung tayo ay nakikiusap o nag-uutos. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, pakiabot ang lapis. Umupo ng maayos. Pakikuha ang iyong libro. Pangungusap na padamdam. Ito ay mga pangungusap na ginagamit kung may masidhing damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, aray, naapakan mo ako. Saklolo, may sunog. Yehey! Nanalo ako. May iba't ibang uri ng payak na pangungusap. Ang paturol, patanong, pakiusap o pautos, at ang padamdam. Ang mga pangungusap na ito ay laging nagsisimula sa malaking letra at ginagamitan ng wastong bantas. Gawin natin. Tukuyin kung pakiusap o pautos o padamdam ang mga sumusunod na pangungusap. Gawin natin. Ayusin ang mga salita upang makabuo ng tamang pangungusap. Lagyan ng tamang bantas sa dulo. Ikalawang araw, conversational language, magagalang na pananalita, pagpapakilala sa sarili. Ano ang ekspresyon? Hulaan kung anong ekspresyon ang iyong maririnig. Magandang araw! Paumanhin po. Salamat po. Mga pagbati. Magandang umaga. Magandang araw. Kumusta ka? Paalam.
ekspresyon ng pasasalamat. Salamat. Maraming salamat po. Salamat po sa tulong. Pag-ihingi ng paumanhin. Paumanhin po. Patawad po. Pasensya na po. Paggalang sa pakikipag-usap. Gumamit ng po at opo. Makinig kung may nagsasalita. Sumagot ng mahinahon. Gamitin ang mga salitang natutuhan sa tamang sitwasyon. Ang pagbati, pasasalamat at paghingi ng paumanhin ay bahagi ng magalang na pakikipag-usap. Gamitin ang tamang intonasyon, tiin at hinto kapag nagsasalita. Laging gumamit ng mga salitang magalang. Gawin natin. Piliin ang tamang ekspresyon. Pasensya na o maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!